Ano pang hinihintay mo? Subscribe now and click the bell para updated ka sa mga latest Pinoy movies na handog ng Octo Arts Films. Ano yan? Kung pera, sakit ang anak ko. Ano pakialam sa anak mo? Huh? Hoy! Mag-check-it muna kayo! Lahat ng kinikita namin dito ay pinaghirapan namin. Talagang matigas ang ulo mo, no? Nakita niyo na kung ano nangyari. Huwag mo na ngayon. Kailangan magbigay kayo sa amin. Maliwanag? Kaya. Dito natin sila abangan. Sige. Umalat kayo. Doon. Ibaba niyo ang dala niyong armas!
Huling gabi na, hindi pa siya umuwi. Alam naman niyang delikadong sitwasyon ngayon. Ang inay naman, huwag kayong mag-alala, darating na yon. Nay, ang itay oh. Tay! Mano po? Kawaan ka ng Diyos. Hindi na ako makakatagal ng ganito. Oras-oras kinakabahan, nag-aalala. Baka kung ano na nangyayari sa iyo. Bakit hindi ka pa mag-retire? Tutal, matagal ka na dyan sa serbisyo mo. Tama na yan. Pabubuhay naman tayo sa kinikita natin sa ating yugan. Asikasuhin mo na lamang ang pagkukopra. Malaki pang kikitain mo. Yan din ang iniisip ko eh. At saka pagod na ako. Sawan-sawa na ako sa mga nangyayari. Maraming nangyayaring kaguluhan dito sa ating bayan. Kapag ako umalis, sino papalit sa akin bilang hepe? E di lalong magagawa ni Mayor ang gusto niyang gawin. Maraming papalit sa iyo dyan. Marami nga, pero tiyak na tao ni Mayor ang ilalagay. Di ba? Ano ang sasabihin ng mga tiga rito sa atin? Kanya ako umalis dahil natatakot ako. Ganun ba? Pero Lauro, isipin mo naman ang kalagayan namin ni Rona. Kung may mangyari sa'yo, ano na lamang ang gagawin namin? Eto nga kahit si Junior, hanggang ngayon walang balita kung ano nangyayari sa kanya. Congratulations. Pulis kami! Huwag kayong kikilos ng masama! Mayor, palala ng palala ang problema natin sa peace and order. Hindi na kaya ng ating pulisya. Bakit hindi tayo humingi ng tulong sa may kapangyarihan? Ang nangyayaring kaguluhan yan ay maliit na problema lamang. Gusto ko tayo na lamang dito ang dapat na lumutas. Maliit na problema? Maliit na problema ba yung marami ng patayan ang nagaganap? At nangatatakot ng mamamayan? Huwag mo akong pakialamang busy. Alam kong aking ginagawa.
O sige, Sargento. Mauna na kayo. Magkita na lang tayo doon. Yes, sir. Tira na, babagal nyo eh. Ang tagal nyo naman, oh. Ano ba? Sandali. Huwag ka magkapura. Laro na may utak to eh. O ano? Ang tagal nyo. Bagal nyo naman, oh. I heard what happened to your father. Kaya nga ho, sir. Papaalam sana ako sa inyo eh. Baka sakaling abutan ko pang libing. All right. I'll give you a 2-week pass. Be sure you come back right away. Thank you, sir. Kung nakinig lang siya sa akin, hindi mangyayari sa kanya yun. Kilala mo naman ang iyong itay. Duda ako, inay. Sa palagay ko, mga hard killer ang pumatay kay Itay. Hindi kaya tungkol sa politika ito? Aywan ko lang. Hindi naman siya nakikialam sa politika. Ang importante sa kanya, ang responsibilidad niya bilang chief of police. Marami bang kaway si Itay, inay? Siguro. Hindi ko naman siya tinatanong. Alam mo naman ang iyong itay, basta tungkol sa trabaho, nagagalit siya kapag pinakikialaman. Matagal kang nawala, kuya. Kaya hindi mo alam ang nangyayari dito. Pero mabuti na rin yon para hindi ka masangkot. Di ba hindi ka nagbigay ng 1 linggo? Binalaan na kita. Pinaghirapan ko kinikita ko rito. Ano gusto niyo mangyari? Ipaghanap buhay ko kayo? Sige, gawin yung gusto niyo gawin. Sinabi mo yan, ha? Halika na.
Magkano na ba koleksyon natin? Mahigit na 30 mil lang. Hindi niyo ba napapansin? Parang wala nangyayari sa atin. Bakit? Natutupad naman lahat ng mission natin, di ba? Parang nawawala ng dating layunin natin. Kung sa bagay, ikaw ang higit na nakakaalam. Dahil ikaw ang unang sumapi sa grupo kaysa sa amin. Nitong nakaraang ilang taon, wala tayong ginawa kung hindi ang pumatay ng tao. Kumolekta ng pera. Pumanig sa mga politikong nagbibigay sa atin ng ilang pabor. Paano na ang original na plano nating tumulong sa mga kababayan nating api? Hindi natin alam kung saan nandun ang pera. Sa tingin ko tama ka. Pero wala na tayong magagawa. Subong-subo na tayo eh. Palagay ko, kahit anong gawin natin, sila elektrika pa rin bagsak natin. Tsaka, hantingin din tayo ng mga kasamahan natin. Rodel, darating daw si Commander Abeg bukas para kunin yung mga koleksyon. Ano nangyari sa lakad niyo? Okay lang. 32 million, Commander. Mukhang maswerte tayo. Malaki magagawa nito para sa ating kilusan. Kailan kami pupull out dito, Commander? Hindi na magtatagal. Aalis na kami. Tayo na. Karyo, tumawag ka pa ng ibang mga kasamahan mo para mabilis ang pagtatalop itong mga buko, ha? Malaki yata kinikita ng koprahan natin, ah. Hindi naman gaano. Anong hindi? Ang lakok ng yuga mo. Sasabi mong hindi. Alam nyo, ito lamang ang negosyong hindi nagbibigay ng buwis sa amin. Hindi namin ang pakialaman to dahil kay Hepe. Ngayon wala na siya. Kailangan magbigay kayo. Bumalik na lang kayo. Wala akong pera ngayon eh. Bibigyan namin kayo ng 3 araw. At kung hindi, Ewan ko ba kung ano nangyari sa bayan natin. Marami ng mga lider ang pinatay. Halos lahat ng mayayaman na negosyante na pipilitang magbigay sa mga terorista. Pati nga si Papa na pinitang magbigay na rin eh. At ano naman ang ginagawa ng mga otoridad? Siyempre, wala silang magagawa. Iilan lang sila eh. Bukod sa maraming mga terorista, kumpleto pa sila sa mga armas. Kaya siguro nangyari sa itay mo yon dahil isa siya sa mga lumaban. Ilang linggo na nakakaraan. Wala pang nahuli sa mga pumatay kay Tay. Siya nga pala, kailan nabalik mo sa Pampanga? Hindi pa ako nakakapagdesisyon. Gusto ko muna manatili dito. Ba't hindi ka pa bumalik sa assignment mo? Mamaya madamay ka pa sa gulo dito eh. Lalo na pag nalaman nilang isa kang sundalo.
Asa ba? Ah, yun ba? O yan, kompleto yan, ha? Puro na lang hingi. Pare? Ha? Ayun na! Tigil! Mga pulis kami! Tigil! Sino nagbigay sa'yo ng order na gano'n ang gawin mo? Ha? Dapat ay tuloy yung dalawa natin, pulis! Ginawa ko lang ang dapat kong gawin, sir. Hindi mo dapat ginawa yun! Sinira mo ang plano ko para mahuli sila! Natsyempuhan ko sila. Ano gusto mo mangyari ang hindi ko samantalahin ng ganung pagkakataon? Baka nakalimutan mo! Ako hipi rito! Ha? Lumalaki yung mga problema natin dito tungkol sa peace and order. Dahil hindi kayo kumikilos. Marami ng mga tao ang naging biktima ng mga teroristang yan. Marami sa kanila ang mga takot. Kaya't kung hindi ako kikilos, walang mangyayari. Dahil mga pabaya kayo. Samantalang kayo mismo ang dapat na manguna. Sa ginawa mo sa akin ito, sinususpindi kita. Hindi mo na ako kinakailangan suspindihin pa. Nagbibitiw ako. Pero ito tandaan mo, hindi mo ako maaaring pigilin sa anumang bagay na maaaring gawin ko. Karapatan ng bawat mamamayan ang gumawa ng tamang hakbang kung ang may responsibilidad ay inutil at hindi na kumikilos. Asa yung babae nakatara dito? Wala dito eh. Bakit? Ngayong araw na to ang pangako niya magbibigay sa amin ng konting barya. Konting barya? Para saan? Lahat ng negosyo rito ay nagbibigay ng buwis sa amin. Bakit? Bakit kayo ang naniningil ng buwis? Sino ba kayo? Matata, hindi mo ba kami kilala? Hindi eh. Ha? Tayo mo na! Kung bakit naman kasi nakikipagmatigasan ka pa eh. Mabutit ganyan na lang ang ginawa sa'yo. Di sa akin po pwedeng kalokohan pinagagawa nila. Hindi ka dapat na magpakabayani, kuya. Pero ano magagawa mo? Marami sila, nag-iisa ka lang. Alam niyo ba kung bakit malakas ang loob ng mga ngayon? Karamihan kasi dito sa atin, duwag. Eh kung magkakaisa sila, hindi po pwedeng kalokohan ng mga yon. Mabuti pa, magbalik ka na sa assignment mo. Bahala na kami dito. Ngayon pa? Paano kayo?
Di ko kayo maaaring iwan sa ganitong sitwasyon. Huwag mo kaming intindihin. Hindi nila kami aanuhin, basta susundin lang namin sila. Yan ang hirap sa inyo, Inay eh. Sumasang-ayon kayo sa katarantaduhan nila. Tuloy-tuloy lang ang pagbibigay nyo ng buwis sa amin. At kung sino ang papaltos, hindi na namin bibigyan ng pagkakataon. Oh, pale! Sandali lang. Oh. Bakit ano yun? Ako isa sa bumibili ginto dito. Bawat sa gramo, akin bayad iyo 5 piso. Bawat ginto bili ko. Pero, pagbawalan ninyo, ibang bibili ng ginto dito. Gusto ko, ako lang. Magandang ideya yan, ah. Pero wag mo kami lulukohin. Ililibing ka namin ng buhay. Papa, hindi ho. Akin lalaki kausap. Malaking koleksyon natin sa buwang ito. At tiyak na makokontrol natin ang bayang ito. At ilang lugar pa rin sa Mindanao. At kailangan pa natin partihan ng local officials. Kayong kaya naman natin silang takutin. Pahirap kalaban mo ngayon. Kailangan din natin ng proteksyon. At kailangan din nila ang proteksyon natin. Para sa ambisyon nila pampolitika. Kung sa bagay, hindi natin problema mga politiko. Ang kinatatakot ko lamang, ang ating mga kasamahan. Kapag nalaman nilang karamihan sa ating mga pondo, ay hindi naman napupunta sa kilusan. Huwag kang mag-alala. Matinding prinsipyo ang kanilang pinaglalaban. Kahit bulag at bingi sila, sa ano man nagaganap, hanggat buong kanilang paniniwala, hindi nila tayo masisilipan. Ako ang mayor dito. At sa bayang ito, ako ang masusunod. Huwag mo kong pakialaman! Baka nakalimutan mong nandaya ka lang sa eleksyon kaya ka nanalo. Kundi lang sa martial law. Matagal ka nang napalitan. Dahil wala ka nang ginawang kabutihan para sa bayan kundi para sa sarili mo lamang. Nainggit ka lang. Dahil sa interesado ka rin maging mayor. Tanda mo ito, Mayor. Ang pwestong yan ay hindi pinaglalaruan. Sapagkat dyan nakadepende ang ikaw-unlad o ikababaksak ng maraming mamamayan. Hindi lahat ng oras ay bulag at bingi ang mga tao. Mag-iingat ka, Bisi. Hindi mo pa ako kaya. Tingnan natin, Mayor. Marami nang galit sa'yo. Kaya madali ka nang ibaksak. Pepe, alam mo na gagawin mo. Baka makakalimutan mo, ha? Sinabi ko sa'yo, mamaya gabi. Ha? Oo, hindi ko nakakalimutan yun. Ay, oo, Ako na ano? bahala. Tawagin mo si Commander. Oo. Commander, andyan o si Hepe. Sandali lang. Sandali lang. Babalikan kita. Kumusta ka, Commander? Sumunod ka. Hintayin lang natin sandali. May bibigay kami sa'yo.
Ito yung parte ninyo ni Mayor. Koleksyon namin ng isang buwan. Mas lumaki ho yan kaysa dati. Wala bang ibang pinagbilin si Mayor? Tungkol kay Vice Alcalde. Sumisingaw na masyado. Baka makarating sa itaas. Ano bang dapat gawin? Kayo na ang bahala, Commander. Kailangan lang malinis ang trabaho. Huwag lang si Vice Alcalde ang kinakailangan pakay. Siguro kung kinakailangan magdamay kayo ng iba, magdamay kayo. Para huwag kayong mahalata. Siya nga pala, Commander. Bukas ng gabi, magkakaroon ng kasayahan sa bayan. At tiyak na dadalo si Vice Alcalde. Ay, sige na. Gusto ba? Gusto ho, Bise. Oo, buti. Kumusta ho, Basta, bise naman. Kung marami kang bisita. Oo nga eh. Sige lang. Bahala na kayo sa sarili nyo. Sige. Sige, inom kayo. Mga kasama. Inom na. Ano? Kumusta kayo? Ayos ba? Ayos lang. Mare. Pare. Bise. Bise, sa palagay ko napakalaki ng chance nyo maging mayor dito sa Darden na halalan. Pero hindi pa tayo nakakasiguro. Sapagat, alam mo na, tiyak nagagamit na naman ng pera at guns yan si Makatangay. Ngayon lang nagkakagulo lang mga tao rito at natatakot, hindi ba? Oo nga ho, Bise. Kailangan kumilos na tayo upang tayo ay magkaisa at bumalik ang kapayapaan dito sa atin. Oo, yan nga talaga ang gusto kong mangyari Dapat tayong magkaisa. Aha. Kagabi lang, masakir na naman ang nangyari. Si Vice Mayor kasamang napatay. Ano bang ginagawa ng local officials natin? Bakit hindi sila humingi ng tulong sa itaas? Ewan ko ba? Napatay ang papa mo na siya lamang ang nakikipaglaban. Kilala mo naman kung ano ugali niya. Gagawin na muna niya lahat ng kanyang makakaya bago siya humingi ng tulong mula sa mga higher authorities. Mabuti ka pa, suspindi lang. Mas masakit na nangyari sa akin. Pinatay nila si Itay. Kailangan. Kinakailangan lumaban tayo. Wala namang ibang maaasahan dito sa bayang ito, kundi tayong dalawa lang. Bakit di mo natin bigyan ng chance ang bagong hepe at si Mayor? Palagay ko, gagawa't gagawa sila ng paraan. Lauro, ang bago nating hepe ay dati lamang bodyguard ni Governor. At walang nalalaman niyang taong yan tungkol sa mga police matters. Hindi rin naman natin maaaring asahan si Mayor. Wala nang ginawa ang taong yan, kundi ang magtayo ng negosyo. Kaya't halos lahat ng mga negosyo rito, kundi mang pag-aari niya, tsak nakasosyo siya. Parang sarili na niya itong bayang ito. At hindi na nga napalitan yan, magmula pa nung mag-martial law. Nakaipon tuloy ng lakas at yaman. Dito ka lang pala matatagpuan Pinagtataguan mo kami. Dahil ayaw mo magbigay, sa hinihingi namin konting halaga. May kasama ka mang parak. Akala mo siguro, kaya kang pagtanggol nito.
Siya ka palang Muslim, Major. Oo. Taga Cotabato ako. Pero Kristiyanong nanay ko. Maraming Muslim dito sa aming lugar. Siya nga pala, Hepe. Humingi ng tulong ang isang grupo ng concerned citizens sa amin. Magluro rito. We are here to look into the matter. Alam mo, Major, grabe yung politika dito sa aming bayan. Yung mga grupong gustong siraan si Mayor. Alam mo namang hindi nila kayang wagin ang kanyang pwersa. Alam mo namang magkakaroon ng local election eh. Hepe, natural lamang ang politika sa sambayan. It's part of our lives. What we're concerned here is the peace and order problem. Maraming killings ang nangyayari rito. May mga killing, oo. Pero normal naman ang sitwasyon eh. Isa pa, kaya namin kontrolin. Otherwise, we could have asked your help. May natanggap kami mga intelligence reports na isang malaking grupo ng mga terorista ang nag-ooperate dito. Grupo ni Miguel Abueg. Isa yan sa dahilan, Hepe, kung bakit narito kami. Kaya namin ng mga yan, Major. Natatapang naman mga pulis ko. Hepe, marami kami. Kompleto kami sa armas at bala. Pero inaamin ko sa'yo, hindi namin kaya ang puwersa ni Abueg kung hindi kami susuportahan ng mga mamayan. Yan ay pinagmamalaki namin dito. Tayo na. Isa siyang ranger. Sergeant Villapando raw ang kanyang pangalan. Anak daw siya ng dating hepe na pinatay dito sa bayan. Sergeant Villapando? Laro Villapando, sir. Bakit, sir? Kakilala niyo ba siya? Oo. Naging tactical officer niya ako nung mag-training sa ranger. Sarge, from now on, we will concentrate on Villapando. Sa pamamagitan niya, maaaring matumbok natin ang dahilan ng lahat ng kaguluhan dito. O, 10 gramo lang yan. Ano 10 gramo? Ang lalaki ng ginto ko ah. Baka may dahil tibangan mo. Tignan mo mabuti. 1, 2, 3, 4. Salamat ah. Okay.
Sige na nga, bayaran mo na. Di ba binalaan na kita? Na huwag ka mamimili ng ginto rito? Saan galing yun? Hanapin nyo! Sergeant Villalpando. Ako si Major Tahir. Sumama ka sa amin sa headquarters. Bakit, Major? Marami ka nang pinatay. Pareho tayong sundalo. Siguro, marami ka na rin napatay. Ang mga pinatay ko ay mga rebelde at kalaban ng gobyerno. Ang mga napatay mo ay mga taong may prinsipyong pinaglalaban, tulad mo. Nagkataon lamang na ibang kanilang paniniwala. At ang mga napatay ko ay mga kriminal. Mga taong hindi dapat mabuhay. Sapagkat habang nabubuhay sila, marami silang pahihirapan at papatayin. Pero wala ka misyon. Ahul ka pa. At nilagay mo ang batas sa iyong mga kamay. Ang ibig mo sabihin, Major, wala akong karapatang gumawa ng akbang. Yan ang hirap sa atin eh. Marami tayong patakaran sinusunod. At habang abala tayo sa pagsunod sa patakaran yan, malayang gumagawa ng katarantaduhan ng mga kriminal na yan. May kanya-kanya tayong katwiran. Pero ang patakaran natin ang dapat sundin. Habang nasa serbisyo tayo. Alam mo yan, hindi ba? Kaya mabuti pa, sumama ka na sa amin. Dinaramdam ko, Major. Hindi ako maaari sumama sa inyo. At ito ang tandaan nyo. Kaya wulok o hindi. Sundalo pa rin ako. At gagampan ako ng aking tungkulin. Tungkulin bilang sundalo. Villalpando!
Di pa sila nakakalayo. Paikutan nyo! Dali nyo! Tumito muna tayo. Kaya mo sila ron. Alasan nyo lang mata nyo, ha? Epe, ano nangyari dito? Si Sergeant Villapando. Marami nang napatayan eh. Pinaikutan ko sa mga tauhan ko. Ano pa inintay nyo rito? Maghihintay kami na dilim. Bago namin kapangin. Yun ang huwag niyong gagawin. Sanay sa ron. Ranger yun. Ranger? Walang ranger sa akin. Men, relax. Oh, kayo, talasan yung mga mata nyo, ha? Yang... John. Alis muna kami. Susuyurin namin ang lugar. At bibigay ko si Villapando sa'yo ng buhay. Epe, hindi ako nang bibiro sa sinabi sa'yo kanina. Ranger yon. Di ba sinabi ko sa'yo walang ranger sa akin? Epe, baka tamaan mo yung mga kasama natin. Ha? Oo nga, no? Saan ka pupunta? Uno, sir. Public. Gako. Alasan mo mo tabor yan, ha?
Buti pa kaya eh. Bumalik na tayo. Sila na lang maghanap, no? Dito sa likod. Talasan mo mata mo yan. Talasan mo mata mo. Pag ako natris, ikaw papatay ko. Dali ka. Ano nangyari, Epe? Tsak na bangkay na ngayon yun. Maghihitek na lang tayo ng araw. Kukunin na lang natin. Dito ka sa likod. Baka matris yun ako. Sir, hindi na makita si Vilapando. Hepe, mabuti pa. Bumalik na kayo sa munisipyo. At humingi kayo ng tulong. At kumuha na rin kayo ng sasakyan para sa mga bangkay ng mga bata mo. Let's go, men. Major, saan kayo pupunta? Susundan si Vilapando. Oh? Salato mo mata mo.
Anong balita, Mang Pedro? Wala nakakita kay Lauro. Wala nakakalam kung nasaan siya. Aalis na muna ako. O sige, mag-ingat ka. Mahirap kumilos sa ganitong sitwasyon, Commander. Marami na rito pising nagbabantay. Marami na nga napatay sa mga tauhan ko at nahuli. Kasi siguro bang walang nakakalam sa sikreto natin? Wala. Tayo lang. Mas mabuti siguro kung maglaylo muna tayo. Kung ganon, mas mabuti sigurong lumipat na kayo ng ibang lugar. Delikado ang buhay nyo rito. Maraming sundalo nagbabantay. Na-eliminate na natin ang lahat ng kalaban natin sa politika. Nakasisiguro tayo na ako pa rin ang mayor sa susunod na 4 na taon. Hindi ka pa rin nakakasiguro, Mayor. Siyak na may isang susulpot dyan para lumaban sa'yo. Hindi problema yan. Magtatatag tayong muli ng grupo ng terorista. Baril at konting pera lamang ang kailangan. Kung sa bagay, nasubukan na rin natin yon. Delikado lagay nyo rito. Kailangan umalis na muna kayo. Mag-ibang bayan muna kayo. Kaagad-agad ba? Oo. Pero bago kayo umalis, isa muna ang operation na hindi lantad. Na-check nakikita kayo ng malaking halaga. Halimbawa, kidnapping for ransom. Diretso lang. Ako! Iwan niyo! Sandali! Ano? Iwan mo ko! Iwan mo ko! Ay, aray ko, nasasaktan ako. Iwan mo ako. Ano ba? Aray ko. Teka!
nangyari? Ano ba? Bitiwan! Ano ba? Anong gagawin niyo? Magandang gabi, Atty. Ano ito? May kailangan ho sana kami sa inyo. Damit ang anak ko to ah. Nasaan siya? Ano nangyari sa kanya? Ligtas siya. Kung magbibigay ka ng 150,000 bilang pantubos. Kinidnap niyo siya? 150,000, attorney. Kung hindi, may mangyayari sa anak niyo. Saan ako kukuha ng ganun kalaking halaga? Alam namin ang kapasidad mo. Bibigyan ka namin ng hanggang 2:00 ng hapon bukas. At huwag kang kukontak ng pulis o PC. Madidisgrasya ang anak mo. Saan ko dadali ng pera? Malalaman mo bukas. Kukontak kami sa'yo. Alam kong dito kita matatagpuan. Ano ba? Ano ba? Iwan mo nga ako! Ah!
Dala mo ng pera? Oh, eto. Ang anak ko. Pera muna. Anak ko muna. Sinabing pera muna! Ano ngayon ang gagawin mo? Bakit ganito? Bakit? Tingnan mo ako. Masama ba akong tao? Inilit kong maging mabuting sundalo. Sinubuko ang buhay ko para sa bayan. Pero ano naging kapalit? Buhay ni Itay. Ninay. Pati na ang kapatid ko. Pinaghahabol nila ako. Masahol pa sa isang hayop sa gubat. Kung nangyari to, sa isang sundalong katulad ko, paano na mga maliliit? Paano na mga taong hindi kayang pagtanggol ng kanilang sarili? Napatunayan ko na walang taong masama. Ang masama ay ang sitwasyon, ang pagkakataon, ang lipunan, ang pamahalaan. Tinatanong mo sa akin kung ano gagawin ko. Patawarin sana ako ng Diyos. Mangyari na kung anong dapat mangyari. Ang taong nasa harapan mo. Ang taong ito ay patay na. May kalaban!
Minabuti niyang hindi na makipagkita sa'yo. Kaya ako na lang pinapunta niya. Ang inaalala niya, baka hindi mo siya maintindihan. Sabihin mo kay Villalpando, huwag sa mag-alala. Alam na namin ang lahat ng pangyayari. At sabihin mo rin sa kanya, ituloy niya binabalak niya. Susuportahan namin siya. Sige, sir. Tutuloy na ako. Commander! Bakit? Ano yan? May dumarating! Sa jeep na army! Magsipaganda kayo! Bago mga babae! Dali!